Isang malamig na Lunes ng umaga nang pumasok si Evelyn Porter, 14 na taong gulang, sa marangyang Oak Ridge Bank. Suot niya ang kanyang uniforme sa paaralan, isang maayos na blazer, palda at loafers. At kahit medyo kabado, may dala siyang tahimik na pakiramdam ng pagmamalaki. Ngayon ay isang mahalagang araw. Gagawin niya ang kanyang kauna-unahang deposito sa bangko ng mag-isa. Nasa kanyang kamay ang isang checking nagkakahalaga ng $5,000, isang scholarship na napanalunan niya dahil sa kanyang sipag at matataas na marka. Ang tseke ay hindi lang pera, ito ay simbolo ng kanyang pagsusumikap at lumalawak na pagiging independent. Buo ang loob ni Evelyn na siya mismo ang hahawak ng lahat. Nang hindi humihingi ng tulong sa kanyang mga magulang, lumakad siya patungo sa counter ng may kumpiyansang hakbang. Hawak ang isang folder na puno ng mga dokumento, kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Mula sa likod ng counter, napansin siya ng manager ng bangko, si Carmen Evangelista. Si Carmen, isang babaeng nasa late 42, laging maayos, manamit at may kumpiyansa, halos malamig ang kanyang aura, ay agad na nagtama ng tingin kay Evelyn. Nang iabot ni Evelyn ang tseke, bahagyang nawala ang ngiti ni Carmen. Isang tsekeng $5,000, sabi niya, bahagyang itinaas ang boses para marinig ng iba. Para sa edad mong yan, saan ito galing? Namula si Evelyn sa hiya, pero agad niyang pinatatag ang sarili. Galing po sa aking academic scholarship, sagot niya, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang kanyang school ID at ang opisyal na sulat ng pagkakaloob ng scholarship. Nandito po lahat ng kailangan. Kinuha ng teller, isang binatang nagngangalang Tom, ang tseke. Ang dati neutral niyang ekspresyon ay napalitan ng duda. Itinaas niya ang tseke sa liwanag. Masusing tinitingnan ito na para bang peke. Tumingin siya kay Carmen na noon pa'y nakamasid, nanliit ang mga mata ni Carmen. Marami na kaming natanggap na peking tseke nitong mga nakaraang linggo. Bulong niya, hindi man lang tumingin kay Evelyn at punong-puno ng hinala ang boses. Kailangan ko munang i-verify ito. Biglang sumirit ang kaba sa dibdib ni Evelyn. Akala niya magiging madali lang ito, pero pakiramdam niya'y tinatrato siya na parang isang manloloko. Bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang cellphone sa locker sa eskwelahan. Kinabahan siya. Kailangan ko pong tawagan si Mama, nanginginig ang boses niyang sabi. Inaabangan na po niya ako pauwi, pero naiwan ko ang phone ko. Hindi siya tinignan ni Carmen. Hindi yan problema namin. Malamig na sagot niya. Dito ka muna hanggang matapos naming beripikahin ang lahat. Parang sampal ang dating ng mga salitang iyon. Nanatiling nakatayo si Evelyn habang lumalayo si Carmen. Ang katawan ay puno ng awtoridad at taas noong paglalakad. Nakaakbay ang mga braso ni Carmen habang nakasandal sa dingding at pinagmamasdan si Evelyn na para bang hinihintay nitong sumuko siya. Patuloy ang ingay sa loob ng bangko, pero pakiramdam ni Evelyn ay siya lang ang naroon. Ramdam niya ang mga tingin ng iba, may pagkausyoso, may paghuhusga, may mga bulung-bulungan habang siya'y nanatiling walang kilos, na para bang huminto ang oras. Bawat minuto'y bumibigat at unti-unting lumulubog ang kahihiyan sa kanyang dibdib. Lalong naging malamig ang marmol sa ilalim ng kanyang mga paa sa bawat segundong lumilipas. Pero matalas pa rin ang isipan ni Evelyn. Sanay siyang magmasid sa kilos ng mga tao, sa kung paano hindi pantay-pantay ibinibigay ang respeto. Nakita na niya ang ganitong pagtrato noon, pero ngayon siya ang nasa gitna nito. Gusto na niyang sumigaw, bawiin ang mga dokumento at umalis, pero nanatili siyang tahimik. Tinuruan siya ng kanyang ama na manatiling kalmado sa harap ng kawalang katarungan. Gayunpaman, hindi niya maalis ang pakiramdam na hindi lang ito tungkol sa tseke, kundi sa itsura niya.
Sa kabilang bahagi ng silid, narinig niyang mahina, ngunit matigas ang tono ni Carmen habang kausap si Tom. "Sinabi ko na sa'yo, may pamantayan tayo rito," sabi ni Carmen. "Hindi pwedeng kung sino-sino lang ang papasok dito at mag-aakalang kabilang sila." Bumagsak ang puso ni Evelyn. Mas masakit pa yon kaysa sa anumang sinabi. Hindi siya hinuhusgahan base sa kanyang tagumpay, kundi sa kanyang itsura. Pinisil niya ang kanyang mga kamay, pilit pinipigilan ang pagluha. Pinagpaguran niya ang scholarship na iyon. Nakamit niya iyon sa mga gabing walang tulog sa pag-aaral, sa tiyaga at sa pagmamahal sa kaalaman. At ngayon, parang wala lang ang lahat ng iyon. Tumingin siya sa orasan. Tuloy ang pagtakbo ng oras, hindi huminto ang mga bulong sa paligid. Wala na siyang magagawa kundi maghintay. Hindi pangkaraniwang kabataan si Evelyn Porter. Bagamat nakatira siya sa isa sa pinakamayayamang bahagi ng Oak Ridge, hindi siya mahilig sa magagarang bagay. Ang kanilang tahanan ay elegante ngunit simple, hindi puno ng karangyaan kundi ng init at pagmamalasakit. Ang kanyang ina, si Dr. Naomi Porter, ay isang kilalang eksperto sa pananalapi na nagtayo ng isang matagumpay na kumpanya mula sa wala. Naniniwala siya na ang tunay na tagumpay ay bunga ng pagsusumikap, hindi ng yaman. Iyon ang itinuro niya kay Evelyn na dapat gamitin ng matalino ang pera at na ang edukasyon ang pinakamakapangyarihang sandata ng sinuman. Kahit may kakayahang pinansyal, pinili ng pamilya Porter ang manatiling mapagpakumbaba. Natutunan yon ni Evelyn. Nag-aral siya ng mabuti, nagsikap, at nakakuha ng buong scholarship sa Westridge Academy, isang paaralang kilala sa mahigpit nitong akademikong pamantayan. Hindi iyon ibinigay lang sa kanya, pinaghirapan niya iyon hindi dahil sa kung sino ang kanyang ina, kundi dahil sa sarili niyang mga tagumpay. Hinahangaan siya ng kanyang mga kaibigan sa kung paano niya naibabalanse ang lahat, klase, mga aktibidad at maging part-time na trabaho nang hindi man lang tila napapagod. Pero gusto ni Evelyn ang hamon. Ayaw niya ng madadaling daan. Gusto niyang lahat ay pinaghihirapan niya mismo. Ito ang paraan ni Evelyn para patunayan ang isang mahalagang bagay, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat. Gusto niyang ipakita sa mundo na kaya niyang magtagumpay nang hindi umaasa sa iba. Palaging suportado siya ng kanyang ina, siyempre, pero hindi siya kailanman pinadali ang lumakad sa buhay. Madalas, sabihin ni Naomi sa kanya, "Gusto kong makuha mo ang lahat ng oportunidad na meron ng iba. Pero gusto ko ring matuto kang maging matatag sa sarili mo." Kaya nagpasya si Evelyn na pumunta sa bangko mag-isa. 14 pa lang siya, pero naniniwala siyang handa na siyang harapin ang mga hamon ng buhay ng mag-isa. Ang cheque ng scholarship, gantimpala sa lahat ng kanyang pagsusumikap, ay hindi lang basta pera. Isa itong palatandaan na siya ay lumalaki na kaya niyang humawak ng mahahalagang responsibilidad. Noong umagang iyon, bago umalis papuntang bangko, maingat na isinilid ni Evelyn ang cheque sa kanyang folder. Sa hapagkusina, abala ang kanyang ina sa pagtingin ng mga ulat pampinansyal ng kanyang kumpanya, pero tumigil ito sandali, parang ngumiti. "Sigurado ka bang ayaw mong samahan kita?" Tanong nito nang may pag-aalala sa boses. "Ako na po, ma'am," sagot ni Evelyn na may tahimik na determinasyon. 14 na ako, kailangan kong matutong gawin ito mag-isa. Tumango si Naomi, puno ng pagmamalaki ang mga mata. Lubos ang tiwala niya kay Evelyn, alam niyang matalino, responsable at maaasahan ang kanyang anak. Pero ang pag-aalala ng isang ina ay hindi kailanman nawawala. Alam niyang ang mundo ay maaaring maging hindi patas at kung minsan malupit. Siniguro ni Evelyn sa kanya, "Ayos lang ako, magdedeposito lang ako tapos uuwi na bago matapos ang meeting mo." Para lang sana itong simpleng gawain, isang karaniwang deposito.
Hindi kailanman inakala ni Evelyn na ang pagpasok sa bangko na may dalang lehitimong tseke ng scholarship ay magiging isang nakakagimbal na karanasan. Ngayon, habang nakatayo siya mag-isa sa isang sulok ng bangko, inalala niya ang mga aral na laging itinuro sa kanya ng ina. Tratuhin ang lahat ng patas, magpakita ng respeto, at asahan ding respetuhin ka pabalik. Pero sa mga sandaling iyon, napapalibutan ng katahimikan at mga matang nakatitig, napagtanto niyang hindi palaging naibabalik ng mundo ang kabutihang ibinibigay mo. Ang nangyayari sa kanya ay hindi lamang isang simpleng abala o hindi pagkakaunawaan. Isa itong mas malalim na bagay, isang bagay na hindi pa niya ganap na nauunawaan noon. Ang kanyang itsura, ang kulay ng kanyang balat, ang siyang nagdidikta kung paano siya tinitingnan. Lumaki siya sa Oak Ridge, isang lugar kung saan parang malayo ang ganitong klaseng pagtrato. Parang isang bagay na binabasa mo lang sa libro. Oo, pinag-aralan nila ang diskriminasyon sa paaralan. Nakita niya ito sa mga kwento, pero hindi pa ito kailaman naging ganito katotoo. Hanggang ngayon, muling tumingin si Evelyn sa orasan at unti-unting lumalaki ang kaba. Bakit wala pa ring lumalapit sa kanya? Bakit siya pa rin ang nakatayo sa parehong pwesto? Samantalang ang tanging ginawa lang niya ay magdala ng tseking pinaghirapan niya. Patuloy ang pagtakbo ng oras. Parang lumiliit ang kanyang dibdib, bumibigat ang nararamdaman sa bawat segundo. Inaasahan na siyang pauwi ng kanyang ina pero wala siyang paraan para makipag-ugnayan. Naiwan ang kanyang cellphone sa locker sa eskwela at nang humingi siya ng pahintulot na tumawag, siya'y tinanggihan. Nakatayo siyang tila nakapako sa malamig na marmol na sahig habang ang maingay na tiktak ng wall clock ay umuukit sa kanyang isipan na parang countdown na hindi niya matakasan. Maraming taong dumaraan sa paligid niya pero ni isa walang pumapansin. Para bang naging invisible siya o mas masahol pa, sinasadya siyang baliwalain. Isang simbolo ng tahimik na pagtanggi sa gitna ng isang maayos at eleganteng bangko. Tumingin siya sa mga customer sa paligid. May ilang tinatanggap na may ngiti at mainit na pagbati. Nakita niya kung paanong sinalubong ni Carmen Evangelista, ang manager, ang isang matandang mag-asawang maayos ang kasuotan. Mabilis silang inalalayan ni Carmen papunta sa isang pribadong lugar na may kaaya-ayang pakikitungo. Pero si Evelyn, wala man lang hello. Pakiramdam niya'y hindi siya kabilang sa lugar na yon, isang lugar na puno ng marangyang dekorasyon at tahimik na pribilehiyo. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaking may makapal na accent ang lumapit sa counter, dala ang kanyang mga dokumento. Walang pag-aalinlangang init sa puwera siya ni Carmen. Mabagal ang system ngayon, malamig na sabi. Kailangan mong maghintay. Bumagsak ang puso ni Evelyn habang pinapanood niya ang lalaki, halatang litong-lito at inis. Pero ilang sandali lang ang lumipas, isang puting mag-asawa ang lumapit, dala rin ang halos kaparehong mga papel. Biglang nagiba ang tono ni Carmen, kumislap ang kanyang ngiti. Hayaan niyong tulungan ko kayo agad, sabi niya, puno ng kabaitan ng tinig, nasa mabuting kamay kayo. Sumama ang pakiramdam ni Evelyn. Hindi ito simpleng kakulangan sa serbisyo. Hindi ito basta pagkukulang. Isa itong mas pangit na bagay. Isang bagay na narinig na niya noon, pero ngayon lang niya tunay na naramdaman. Hindi aksidente ang masamang pakikitungo sa kanya. Sadya siyang tinatrato ng ganito. At hindi ito dahil sa tseke o dokumento niya. Ito ay dahil sa kung sino siya o sa kung paano siya piniling tingnan ng iba. Pinisil ni Evelyn ang kanyang mga kamao. Pilit pinapanatili ang composure. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Hindi ngayon. Sanay na siyang humarap sa tahimik na anyo ng rasismo. Pero ngayon, ito'y naging lubos na personal, tahasang hayag. Pakiramdam niya'y itinakwil siya ng buong bangko dahil lamang sa kulay ng kanyang balat.
Pagkatapos, muling umalingaw-ngaw ang tinig ni Carmen dumaan sa ingay ng paligid. Sa pagkakataong ito, kinakausap niya ang security guard na malapit. "Bantayan mo siya," utos niya, malamig ang boses at ni hindi man lang tumingin kay Evelyn. Siguraduhing hindi siya aalis. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Evelyn. Naramdaman niya ang apoy ng galit, ang matinding pagnanais na magsalita, isigaw ang kawalang katarungan. Pero nanatili siyang tahimik. Huminga siya ng malalim, pinilit maging kalmado, pigilan ang damdamin. Palagi siyang tinuruan na harapin ang hamon ng may dignidad. Pero ito ay ibang-iba. Hindi lang ito pagsubok. Isa itong sandaling kinitil ang kanyang dangal. Isang sandali kung saan sa unang pagkakataon, naranasan niya kung ano ang pakiramdam na hindi makita bilang tao, kundi bilang problema. Ang bawat minuto ay parang oras. Ang tanging mga tunog sa loob ng bangko ay ang mahinang kaluskos ng mga papel, ang banayad na ugong ng malalayong usapan, at ang matutulis, umaalingaw-ngaw na tunog ng takong ni Carmen habang tumatama sa marmol na sahig. Nanatiling nakatayo si Evelyn, tila nakapirmi, habang ang pakiramdam ng mga matang nakatitig sa kanya ay binalot siya ng bigat na parang kumot. Ramdam niya ang mga titig, tahimik, mausisa at mapanghusga. Lalong lumakas ang mga bulungan. May ilang mapanirang komentaryo siyang narinig, may halakhakang mapanginsulto at mga pabulong na salita na parang maliliit, ngunit matutulis na sugat. Pakiramdam ni Evelyn ay unti-unti siyang lumiit sa ilalim ng mga titig na iyon. Wala siyang laban, mag-isa lang siya. At ang pinakamasakit, parang wala namang may pakialam. Walang ni isang taong lumapit, walang nagtanong kung bakit siya naroon pa rin, walang nagtangkang questionin ang pagtrato sa kanya. Parang ang sakit na nararamdaman niya ay isang bagay na hindi napapansin. Ingay lang sa background ng mundong nasanay ng lumingon sa ibang direksyon kapag may mali. At saka ng pakiramdam ni Evelyn ay hindi na niya kaya pang tumagal, may nakita siyang nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Nakayuko si Carmen kay Tom, ang teller, at pabulong na nagsasalita, masinsin ang mukha, halatang iritado. Bakit nandyan pa siya? Bulalas nito. Paalisin mo na, siguraduhing alam niyang hindi siya welcome dito. Napangiwi ang tiyan ni Evelyn, narinig niya ang bawat salita. Lahat ng kinatatakutan niya ay totoo. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawaan, hindi ito tungkol sa technical na error o patakaran ng bangko. Isa itong tahasang pagtataboy, isang taong nasa kapangyarihan ang nagpasya na si Evelyn ay hindi kabilang. Para sa kanila, hindi siya isang batang estudyante na may lehitimong scholarship. Isa siyang sagabal, isang bagay na kailangang alisin sa daraanan. Bago pa niya napigilan ng sarili, nagsalita si Evelyn. Nanginginig ang boses pero malinaw. Hindi ako problema, sabi niya. Pinaghirapan ko ang scholarship na to. Narito ako para magdeposito, katulad ng lahat ng iba. Hindi man lang siya pinansin ni Carmen. Sa halip, tumingin ito sa security guard at nagsalita ng mahinahon, ngunit matigas. Dalhin mo siya sa likod. Panatilihin siya roon hanggang matapos ang mga papel. Hindi nagatubili ang guard. Matangkad ito, malapad ang balikat at nakakatakot ang tindig. Walang sinabing salita. Bigla na lang nitong hinawakan si Evelyn sa braso at sinimulan siyang akayin sa gitna ng bangko. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin, mga matay nakabukas. Ngunit muli, wala ni isa ang nagsalita. Namula si Evelyn sa hiya at galit. Wala naman siyang ginawang mali, pero tinrato siya na parang kriminal habang inaakay sa loob ng bangko. Dito ka lang, utos ng guard, inilagay siya sa isang sulok sa likuran. Sapat lang ang distansya para hindi maging hadlang, pero malinaw nakita ng lahat. Lumayo ng kaunti ang guard, nakafold ang mga braso habang nakabantay. Nakatayo si Evelyn ng matuwid, mahigpit ang pagkakayakap ng mga braso sa sarili, taas noo. Pero sa loob, gumuho siya.
Namamanhid na ang mga binti niya, mabilis ang tibok ng puso. Ang kanyang isip ay parang bagyong puno ng galit at hindi makapaniwala. Habang lumilipas ang oras, sumasakit ang kanyang katawan sa pagkakatayo, pero mas mabigat ang pasaning emosyonal. Tinanggalan siya ng dangal, ibinaba sa pagiging isang tahimik na anino sa background ng isang lugar na dapat ay nagturing sa kanya ng may respeto. Luminga siya sa paligid, naghahanap ng kahit anong bagay na pwedeng pagtuunan, isang distraction mula sa bigat ng kawalang katarungan. Doon niya muling napansin si Carmen, tiklad ng takong, mahinahong boses habang papalapit sa isang matangkad na lalaking nakasuit. May kakaiba sa kanya, sa paraan ng kanyang pagdadala, sa eagerness ni Carmen na mapansin siya. Hindi agad siya nakilala ni Evelyn, pero kalaunan ay naalala niya ang pangalan, Harrison Wells. Nabanggit siya ng kanyang ina noon, isang makapangyarihang tao sa industriya ng bangko, ang CEO ng Meridian Banking Group. Isang direktang karibal ng kumpanyang kamakailan lang ay binili ng kanyang ina. Hindi lang basta negosyante ang lalaking ito. Isa siyang taong maraming maaaring mapakinabangan kung masira ang reputasyon ng kumpanya ng kanyang ina. Pinanood ni Evelyn habang inabot ni Carmen ang isang Manila folder kay Wells. Nag-uusap sila sa pabulong na tono. May tatak na confidential ang folder at kahit hindi niya makita ang loob, ang ekspresyon sa mukha ni Wells ay nagbigay ng masamang pakiramdam. Isa-isang binuklat nito ang mga papel, tumatango na parang may kinukumpirma. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Evelyn. Hindi niya marinig ang sinasabi nila, pero hindi niya kailangan. Ang postura ni Carmen, ang eager niyang ekspresyon at ang paraan ng kanyang pakikitungo, malinaw ang mensahe. Hindi ito karaniwang meeting. Ito ay pagtataksil. Hindi lang si Carmen basta naging hindi patas kay Evelyn dahil sa edad o lahi. Ginagamit niya ang kanyang posisyon sa bangko upang ilabas ang sensitibong impormasyon. Impormasyong pwedeng ikapahamak ng kumpanyang pinaglilingkuran niya. At alam ni Evelyn, sa kaibuturan niya, may kinalaman ito sa kumpanya ng kanyang ina. Sigaw ng kanyang instincts na mapanganib ang laman ng folder na yon. Hindi man niya alam ang buong detalye, sapat na ang kanyang nasaksihan. Sapat para malaman na ang kilos ni Carmen ay hindi lang kasamaan ng ugali. Ito ay kalkulado, planado. Hindi lang ito rasismo. Hindi lang ito pag-abuso sa kapangyarihan. Ito ay sabotahe. At nasaksihan ni Evelyn Porter ang lahat. Isang biglaang alon ng determinasyon ang bumalot kay Evelyn. Tapos na siya sa pagtitiis, sa pananahimik. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi na lang siya basta naroon upang magdeposito ng tseke, hindi sinasadyang may natuklasan siyang mas seryosong bagay. At ngayon, kailangan niyang kumilos. Bumaba ang tingin niya sa leather-bound notebook na lagi niyang dala. Nagsimula lang siya rito upang isulat ang kanyang karanasan sa bangko, ang hindi makatarungang pagtrato, ang pagkiling na naranasan niya. Pero ngayon, may mas malaking layunin ito. Ang nasaksihan niya sa pagitan ni Carmen at Wells ay ibang usapan na. Hindi na ito tungkol lang sa diskriminasyon. Isa itong pagtataksil, isang bagay na maaring makasira, hindi lamang sa kanya, kundi pati sa reputasyon at karera ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang notebook. Mabilis siyang nagsulat, isinatala ang oras, ang mga pangalang nakita niya sa folder at lahat ng detalyeng maalala niya mula sa palitan ng impormasyon. Malakas ang tibok ng kanyang puso pero matalim ang kanyang focus. Hindi pa niya alam kung paano eksaktong magagamit ang impormasyong ito, pero alam niyang kailangang maitala ito. Kailangan niyang maging handa sa kung anong maaaring mangyari. Habang nagsusulat, pinanood niya sina Carmen at Harrison Wells na tinatapos ang tahimik nilang pag-uusap. Tumayo si Wells, hindi mabasa ang ekspresyon at nakipagkamay kay Carmen.
Ngumiti si Carmen, masyadong malaki ang ngiti, masyadong sabik. Napanliit ang sikmura ni Evelyn habang dumaan si Wells malapit sa kanya palabas ng bangko, mahinahon ngunit determinado ang hakbang. Nang umalis na si Wells, bumalik si Carmen sa likod ng counter pero may nagbago. Wala na ang kunwaring kabaitan. Ang mga mata nito'y dumapo kay Evelyn na may matalim na titig na nagpadama ng lamig sa kanyang katawan. Ramdam ni Evelyn sa kaibuturan ng kanyang sikmura. Alam ni Carmen, alam niyang nakita ni Evelyn ang lahat. Mabilis ang takbo ng isip ni Evelyn. Ngayon, naunawaan na niya kung gaano kalalim ang lahat ng ito. Pero ano ang magagawa niya? 14 lang siya, isang teenager. Sino ang maniniwala sa kanya? At naalala niya hindi siya walang kapangyarihan. May hawak siyang totoo, ang kanyang notebook, ang kanyang mga obserbasyon, ang kanyang katotohanan. At higit pa roon, may dahilan siyang lumaban. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina, para sa kanilang pamilya, at para sa lahat ng taong naranasan ding baliwalain o maliitin ng mga tulad ni Carmen Evangelista. Nakatayo siyang tahimik tuwid ang likod habang pasan ng bigat ng buong araw. Tiniis niya ang kahihiyan, ang pag-iisa at ang kalupitan. Pero ngayon, may hawak siyang mas makapangyarihan pa sa anumang dokumento ng bangko, ang katotohanan. At parang tugon sa tahimik niyang pag-asa, biglang bumukas ang pintuan ng bangko at pumasok si Naomi Porter. Napigil ang hininga ni Evelyn. Dumaan ang kanyang ina sa silid na may uri ng autoridad na tahimik ngunit makapangyarihan. Isang presensyang hindi maikakaila. Elegante, mahinahon at matatag. Kabaligtaran ng kaguluhang tiniis ni Evelyn. Agad na umayos ng tayo si Carmen nang makita siya. "Miss Porter," ani Carmen. Maamo ang tinig, pilit nagpapakabait. "Anong sorpresa? Hindi ko inaasahan ang pagbisita ninyo ngayon. Paano ko po kayo?" Hindi na siya binigyan ni Naomi ng pagkakataon. Matalim ang mga mata nitong agad tumingin kay Evelyn. Nananatiling nakahiwalay, malinaw na pinahirapan. Sa isang saglit, dumaan ang galit sa mukha ni Naomi bago niya ito mabilis na itinago sa ilalim ng profesional na katahimikan. "Evelyn, ayos ka lang ba?" Tanong niya, puno ng pag-aalala ang boses. Tumango si Evelyn, pinipigilang mabasag. "Ayos lang ako, ma'am," sagot niya, matatag ang tinig. "Pero may kailangan kang malaman." Kinuha niya ang kanyang notebook mula sa bag at binuksan ito sa pahinang kani-kanina lang ay isinulat niya. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang basahin nang malakas ang lahat ng kanyang naobserbahan mula sa tahimik na rasismo at sa pagtrato sa kanya hanggang sa pribadong usapan ni Carmen at Harrison Wells. Inilarawan niya ang confidential folder, ang lihim na pakikipag-usap at kung paano sinubukang itago ito ni Carmen. Tahimik na nakinig si Naomi habang palamig ng palamig ang ekspresyon nito sa bawat salita. Hindi siya sumabat. Nang matapos si Evelyn, dahan-dahan siyang humarap kay Carmen. "Miss Evangelista," sabi ni Naomi, ang boses ay kalmado pero matalim na parang yelo. "May utang kang paghingi ng tawad sa anak ko at sa tingin ko, may utang ka ring paliwanag sa akin." Bumagsak ang maskara ni Carmen, nawala ang kumpiyansa. Ay, hindi ko alam ang sinasabi niyo," sabi niya. Nanginginig na ang boses, pero hindi na tinag si Naomi. "Sa tingin ko alam mo," sagot niya kalmado pero matigas. "Ibinibigay mo ang sensitibong impormasyon kay Harrison Wells. Isinusuko mo ang mga kumpidensyal na file sa isang kalabang bangko. Hindi ito simpleng kapabayaan, isa itong corporate espionage." Tumahimik ang buong bangko, napatigil ang mga bulungan, tumigil sa pagtitiklad ang mga daliri sa keyboard. Lahat ng mata ay tumuon kay Carmen na para bang handa ng lamunin ng lupa. Binuka ni Carmen ang bibig, naghahanap ng paliwanag, pero walang lumabas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Naomi. "Terminado ka na, Miss Evangelista,"
sabi niya. Epektibo agad. Parang kulog ang bagsik ng mga salita, lumapit ang parehong security guard na nag-akay kay Evelyn kanina. Pero ngayon, si Naomi na ang may kontrol. Pakieskorta na si Miss Evangelista palabas, utos niya. Tumango ang guard at agad na kumilos, hindi na nakapalag si Carmen. Napilitang umalis, nanginginig, halatang hindi makapaniwala. Habang inaakay palabas, ang kanyang mukha ay halo ng pagkabigla, galit at matinding kahihiyan. Humarap si Naomi sa buong bangko. Ang institusyong ito ay sasailalim sa masusing pagsusuri, mariin niyang sinabi. Ang kanyang tinig ay umaling-awngaw sa katahimikan ng buong silid. Ang nangyari sa anak ko ngayon ay hinding-hindi na muling mangyayari sa sino mang customer, hindi rito, hindi habang ako ang naririto. Tahimik pa rin ang buong silid. Tila ang tanging tunog na naririnig ni Evelyn ay ang maayos at matatag na tibok ng kanyang puso, habang pinapanood ang ina niyang buong tapang na kinukuha ang kontrol sa sitwasyon. Ang lakas at katahimikan ni Naomi, ang mga katangiang matagal nang hinahangaan ni Evelyn, ngayon ay tila isang matibay na pader sa pagitan ng kawalang katarungan at katotohanan. Ang mga sumunod na buwan ay lumipas ng mabilis, puno ng malalaking pagbabago sa buong bangko. Ang internal na investigasyon ukol kay Carmen Evangelista ay nagbunyag ng higit pa sa kanyang pagtataksil. Naipakita ang mas malalim at mas nakakabahalang pattern, isang kasaysayan ng pagkiling, hindi makatarungang pagtrato, at mga hakbang upang sirain ang integridad ng bangko at ng trabaho ni Naomi. Pinalitan ang pamunuan ng sangay at inilunsad ang isang masinsinang programa sa pagsasanay upang turuan ang mga empleyado tungkol sa pagiging patas, makatarungan, at magalang sa pakikitungo sa lahat ng kliyente. At si Melody Pham, ang batang teller na nagpakita ng kaunting malasakit kay Evelyn noong panahong walang ibang gumawa noon, ay na-promote. Ang tahimik niyang kabaitan ay hindi nakaligtaan at ngayon, siya ay tumanggap ng bagong tungkulin bilang leader kung saan maaari siyang maging bahagi ng pagbabago. Para kay Evelyn, ang karanasang iyon ay hindi na basta isang masamang araw sa bangko. Ito ay naging isang pivotal na sandali sa kanyang buhay. Inimbitahan siya upang magsalita sa Westridge Academy, kung saan siya ay tumayo sa harap ng kanyang mga kamag-aral at ibinahagi ang kanyang kwento. Hindi lamang ang kahihiyan at kawalang katarungan, kundi ang kapangyarihan ng pagsasalita ng pagtindig kahit pa parang gumuho na ang buong mundo sa paligid mo. Ginamit niya ang kanyang tinig upang pag-usapan ang kahalagahan ng financial literacy, pantay na pagtrato at ang pananagutan ng mga institusyon. Ang isang masakit na alaala ay naging mensahe, isang panawagan para sa kamalayan at pagkilos. Habang nakatayo siya sa harap ng silid na iyon, ngumiti si Evelyn. Nakuha niyang gawing makabuluhan ang isang bagay na hindi patas. Ang kanyang pakikibaka ay naging kanyang lakas, at sa kabuuan ng lahat ng ito, ang halimbawa ng kanyang ina ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng isang hindi matinag na katotohanan. Kahit patila hindi makatarungan ng mundo, may kapangyarihan ka pa ring magdulot ng pagbabago.